Choosing your first Gel Blaster unit can be confusing, especially with so many options available today. Lalo na kung beginner ka. Mahirap talagang malaman kung alin ang tamang unit para sa unang laro mo. So instead of guessing, we decided to ask the community who knows the game best. Sa video na to, tatanungin natin ang mga experienced players kung anong Gel Blaster ang bagay para sa beginners. I'm Jay. And I'm She. Tara, samahan niyo kaming alamin kung anong Gel Blaster ang bagay para sa first game mo. Labas dyan! Puta, di umabot! Ilan na po yung unit nyo ngayon since matagal na kayo sa Gelsoft? Meron akong 4 na unit initially, pero yung isa binenta ko, yung AK-74U. Ngayon, 3 na lang, 2 airsoft at isang gel blast. Sa ngayon, 4, 2 MP5, isang MP5K, tsaka isang MP5 Classic. And yung isa sa anak ko, yung AK-74U, and yung ARP na transparent. So far, isa pa lang, pero upgraded siya na ARP. ARP9 kung hindi ako nagkamali. Dati, 3 binawasan ko, nag-declutter ako. Tapos yung isa, sakto ay Sir Steven ko din nabenta. So, bali, isa na lang ang gel blaster ko ngayon. Konti lang? Ilan po? Ilan yung konti na yan? Gusto ko Konti lang, mga 8. Wow! Actually, yung unit ko, Noveski, TR1, ito, SLR V4, HK416, F1 na hindi ko mapagana hanggang ngayon. V5 pa pala, ginamit ko kanina yung SLR V5. Binenta ko na actually yung dalawa, ARP9 V3 at saka PDX. May kita natin na karamihan sa kanila ay ilang units na ang nagamit at na-own, which means marami na silang experience sa iba't ibang Gel Blaster units. That experience matters because it means their opinion are based on real use and not just first impressions. So, sa lahat ng baril mo ngayon, ano yung pinaka-favorite mo and bakit? Dati yung AK-74U kasi yung lakas ng sipa, yung recoil niya. Ngayon ito, kasi very, portable. Oo. Tsaka na-fold The siya, best. folding stock. Wow! Pwede pang maging Wow! short. Very short. Sa ngayon, ito. Kasi unang-una, napaka-handy niya. And yung lakas niya, saktuhan lang din. Nasa 280 FPS, pero accurate siya. ARP. So far, value for money. Tapos, yung efficiency rin niya in long range is, quite, effective. And, so far, sa mga game ko, isang beses pala ako na gun down due to, nalobat siya. Yun lang. Efficiency, affordability, and quality rin talaga. Kasi yung upgrade nun, yung hindi masyadong malakas. Tsaka less sakit sa ulo kasi hindi siya sirain. Ayun. Dalawa actually, ito. Favorite ko to kapag glow gels kasi mostly nung internal parts niya, built for glow gels lang. Tapos yung pang CQB ko at saka bigger field, yung TR1. Una sa lahat, hindi yung build niya is build for speed lang siya. Hindi siya build for higher FPS. Naglalaro lang yung FPS nito sa 180 to 200. Pero ang inabol ko dito is yung consistency ng bala. So kapag bumaril ka, halos diretso yung accuracy niya. Kaya favorite ko siya sa glow. Yung TR1 naman, build siya for bigger field. Mas mataas yung FPS niya although 250 to 270 lang siya. Tapos yung
nagme-maintain doon yung pogi na isang player ng Vuelta 4, si Artas. Yan. And back. SLR V5. Kasi ang SLR V5 ko naka-setup siya sa glow gels tapos ano na rin. Wala na akong babaguhin doon kasi nakuha ko siya as is na pang glow gels na talaga. Yun lang kasi kapag tinasag ko pa yun baka masira pa lalo kasi alam mo na pang naka-setup sa glow gels lang Yun. Mapapansin natin na iba-iba ang favorite nila. Depende sa playstyle at sa kung ano ang hinahanap nila sa isang gel blaster. Now, let's ask the most important question for beginners. Anong marirecommend mo or mga tips mo para sa mga newbie? Anong unit marirecommend? Siyempre, ito. Yun nga. Ay, Subok naku, na gusto subok ko na. yan. Matagal na to, hindi pa ako nag-gun down. So, ito, nabili ko lang sa Lazada. Hanapin nyo na lang. Shopee link below. 55K. Ang marirecommend ko siguro yung una, pumili kayo ng, kung unang blaster nyo, yung maganda-ganda na, para onti na lang yung upgrade nyo. At kung mag-upgrade kayo, wag overkill. Yung lang, yung swabe lang, durability at the same time yung efficiency. Yun. Yun. Newbie, may dalawa ko may recommend. Number one is M5, yung gamit ni Boss Daryl nung nakaraan. Ano siya, super efficient, magaan, and komportable sa field. Mapa-long range and short range. And pangalawa, when it comes to affordability, efficiency, and value for money, ARP9 for beginners talaga. Yun. Wala na akong i-recommend na exact unit. Ang i-recommend ko sa inyo, pag casual gaming kayo, yung gusto nyo talaga ipanglaro sa mga game site, ang piliin nyo, maghanap kayo ng Metal Gears tsaka Metal Gear Box kasi less gastos na kayo nun sa upgrade tsaka mas matibay na siya. Yun ang hanapin nyo. Ako kasi nag-start ako PDX lang din. Tapos for beginners lang din talaga yun, ARP9. So recommend ko rin yun. PDX or ARP9. Pero kung mag-upgrade kayo, in the future, wag na kayo hanap na kayo ng naka-Metal Gear Box. Kung beginner ka, para sa akin kasi nung nag-umpisa ako, kinonsider ko rin yung mag-start sa PDX. Pero once na ma-experience mo kasing makalaro yung may mga magagandang unit, para sa akin, pag isa lang yung unit na tatargetin mo, either pipili ako ng SLR or yung TR1. So, pagka CQB o kaya mahilig ka dun sa takbuhan, marirecommend ko yung SLR kasi mas handy siya. Yung TR1 kasi mahaba. After hearing everyone's advice, it is actually pretty simple. Most players are not looking for the strongest or fanciest blaster. Oo, madalas mong marinig sa kanila, magsimula ka muna sa maayos at matibay. There's really no need to go all in on upgrades right away. Mas okay yung blaster na maganda performance at hindi madaling masira. A lot of them mention things like Metal Gears and Metal Gearbox. Kasi mas tatagal siya at mas sulit sa long-term upgrades. But at the same time, they also say it really depends. Depende sa playstyle mo at depende rin sa site na nilalaroan mo. So if you're new to the game, keep it simple and start smart. Para mas smooth ang simula mo at hindi ka magsisi sa unang gel blaster na pipiliin mo. And sana, nakatulong ang video na to para mas maging confident ka sa first gel blaster mo. And if you like this video, Please like, subscribe, at i-on ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga content gaya nito. thanks for watching. See you on the next video. Goodbye! May YouTube channel ka ba? Tito Jays. Tito Tito J. Jays ba? Basta may tito yun. Ayan, Sorry, like and subscribe sa YouTube channel ni Boss Sayo. So, may channel po, YouTube channel po si Boss. Ran Cabanilla sa YouTube. So, nandun din kayo. Lalabas na kayo mamaya. Atin yung yung YouTube ni Sir. Pakiano na lang. Na lang, pakibisita yung noob enthusiast sa YouTube. Yun. Nandun kayong lahat. Follow nyo po ako, Mayaw. Tapos sa Spotify din Mayaw. Yan. Follow nyo po siya sa TikTok. Meron po siyang TikTok channel. Tapos po, kung gusto nyo po mag-try din ng gel blasting shooting,
i-subscribe nyo po. Thank you! Ninong! Apir! Ninong! Apir! Tatratin nyo kaya? Okay, Cubs. Sige na, Cubs. Gekons! Remembrance. Ay ko. Tapos dito, pirmahan nyo to lahat ha. Meron pa! Meron pa sa mukha, oh! Dinagdagan pa. Cut! Okay na.